Good day to all. So, welcome to my subject, CC106. So, the descriptive title is Application Development and Emerging Technologies, developed by me, Mr. Joel C. Salidaga. So, our first topic for the subject is SQL Server. So, yung SQL Server is a relational database management system, okay, developed by Microsoft. So, kasi maraming types ng SQL Server, no? Depende sa gumawa. Ito, yung SQL Server is developed by Microsoft. Kasi meron tayong Oracle, mayroon din yun doon sa Linux, no? Pero magpo-focus tayo sa subject na to sa Microsoft SQL Server. It is a software developed by Microsoft. So, sabi ko kanina is created by Microsoft, which is implemented from a specification of RDBMS, Relational Database Management System. It also ORDBMS, ibig sabihin online, no? It is a platform dependent. Ano siya? Pwede mo lang siya i-run through Microsoft operating system like Windows 7, Windows 8, Windows 10, no? Kung ano pang Windows yan. So, it is both GUI and command-based software. So, ibig sabihin ng GUI, Graphical User Interface. So, pwede natin siyang i-manage using Windows. No? Pwede rin command-based using command prompt. No? Kung alam natin yung command prompt. So, okay. So, it is support SQL or SQL language, which is an IBM product, non-procedural common database, case insensitive language. Okay, ano yung gamit niya? Okay, so to create database, okay, maintain, to analyze data, no? To generate reports, to carry out ETL operation through SQL Server Integration Services. Okay, so ito yung mga function niya, no? Mga gamit niya. So, proceed tayo. Ito yung mga version ng SQL Server. Bali yung pinakauna is yung SQL 95, which is matagal na yon. Dating ginagamit na Windows noon is Windows 95. Pero yung gagamitin natin ngayon is 2014, which is version 12. Okay. So, next topic natin is SQL Server Edition. So, may mga edition yung SQL Server. Pero yung gagamitin natin is yung Express lang. Ito lang. Okay, itong Express. No, Express. Kasi, yung Enterprise, kailangan may license ka na nito. Which is, bibilin mo talaga siya doon sa Microsoft. As well as yung standard. Workgroup, Web, Developer. So, may mga license yan. Data Center, no? Business Intelligence, Enterprise Evaluation. Itong Enterprise Evaluation may expiration yan. Yung iba may license yan. So bali yung gagamitin natin is Express Edition. Pero yun nga lang, sa isang CPU lang siya or isang unit natin pwede install, no? So capacity ng data niya na pwede natin i-store is 10 gigabytes. So bali yung Enterprise unlimited yan. Walang limit ang storage yan, no? So, proceed tayo. Next. Ito yung mga version. Okay. So, yung naka-yes, ibig sabihin supported. Okay. So, 2014 kasi yung focus natin. So, Enterprise, meron din Enterprise yung 2014, Standard. So, Workgroup, wala siya, no? Yes, yung iba, wala siya. Okay. So, bali yung 2014 Enterprise lang siya. Wala siyang data center, business intelligence, saka web, no? So, next is how to install SQL Server. Okay. Okay, so SQL support two types of installation, standard alone, cluster based. Okay. So, gagawin natin is standalone. Okay. Yung cluster based kasi ano to? More than one server. Yung standalone, doon lang natin gagawin sa isang PC natin, which is sa laptop natin, no? And ito yung mga i-check natin kung dapat
mayroon tayo nito. First is RDP access for the server. Dapat na-access natin yung server through network or through offline. Pwede natin i-access siya, no? Next is OS bit version. Ano yung bit version? Mayroon tayong 64 saka 84 bit. So kung 64 bit yung na-download nyo na installer, so gagawin nyo doon din i-install sa ano nyo, sa operating system nyo na 64 bit. So paano natin ma-check yung kung anong OS yung bit version yung gamit natin? So punta tayo ng yan dito, tapos this PC, right click lang natin, properties. So dito natin makikita kung anong version siya. Kaya ito siya, system type, no? So makikita natin yung OS natin is 64-bit operating system. Yan. Ibig sabihin yung install natin dito is same bit version dun sa gagamitin nating SQL server. Okay. IP. So kung magne-network ka, kailangan ng IP address saka domain of the server, no? Which is the name of your server. Okay, dapat naka fully qualified domain name server, no? Kung ano yung pangalan ng server mo. Then check if your account is admin group, no? Then the software location, kung saan mo siya i-install, no? Location ng hard drive mo, either local drive C, local drive D, or kahit saan ang drive, pero mostly ang pinaka default nito is nasa drive C, which is pinaka local drive natin. Requirements, which version, which is sabi ko na kanina, 64-bit or 32-bit. Edition, so Express Edition yung gagamitin natin. SP or service package, hotfix. Ito yung tinatawag nating mga service package or hotfix. Visual Runtime C++, ganyan. Basta yung mga kailangan natin. So makikita nyo rin to pag nag-install natin kung saan natin to makikita. So dito siya makikita sa control panel. So tingnan natin sa control panel kung may mga hotfix na to. So tingnan ko lang sa programs. Okay, so programs and features, Visual C++, yan. Redistributable, no, files. Ito yung mga hotfix. So sometimes ang SQL server naghahanap nito para ma-proceed mo siya. Ito meron tayong 12, 13, saka 2007 version, no? Next is service account for the database. Okay, agent. Okay. So gagawin natin, pwede natin gamitin yung kung offline, pwede natin gamitin yung user ng Windows, no? Kung online naman, so ibig sabihin gagawin tayo ng user na gagamitin natin sa online, or kung nakalan tayo, no? Ilala natin yung server natin. Okay. Next is name. Okay. Instance name if any. So bali yung computer may name siya. Yung SQL natin is may name din siya. So bali i-combine yung dalawa para ma-access natin yung server. So mamaya makikita nyo. So location of binaries, system and user database. So mamaya makikita natin using Management Studio kung saan ito nakalagay, no? So authentication mode, yan, mayroon tayong Windows mode, then mayroon tayong yung sa online na pwede nating i-gamitin, no? So sa users na yon, kung anong users ang gagamitin natin, which is pang offline or online. Collation setting, list of features. So lampasan natin to kasi 2005 to 2008. Yan. So dito tayo sa 2014. So ito yung mga prerequisite kung paano natin i-install. So set up, support files. So okay. So da-download mo siya, yung installer niya, no, mamaya. So firmware .NET, no, 4.0 dapat higher, no. SQL Server native client. Yan. Windows installer, PowerShell, pero saka na itong PowerShell, hindi tayo magpo-focus dito kasi GUI yung gagamitin natin. Kasi sa PowerShell,
pwede tayong gumamit dito ng command based, no? So bali magpo-focus tayo doon sa GUI muna kasi medyo mas maganda kung mapag-aralan natin mabuti using GUI. Okay, paano natin install? So download lang natin yung links nito. Right click ko na lang, no? Then open a new tab. Okay. So download natin. So bali pipili tayo dito, no? Kasi mayroon ditong 32-bit saka 64-bit. So ito yung 64-bit ang gagamitin natin, no? 64-bit. So Express saka yung Management Studio. Yan lang muna yung Express. Express lang kasi may advanced dito, no? Express Advanced. So ito lang muna yung dalawang i-download natin, which is bit version is 64, itong dalawa. Yan. Express 64-bit. Yan. Saka yung Management Studio 64-bit. So next natin. Okay. So wait natin. Allow lang natin, no? Allow lang natin. So kung hindi nag-download, so click niyo lang yung click here dito pag hindi nag-download. So nakita niyo naman na-download natin yung dalawang installer na kailangan natin sa subject, no? So wait lang natin, no, na matapos. So after nito, mag-install na tayo. Okay, so nakikita nyo tapos na natin ma-download yung installer ng SQL Server. While yung SQL Server Management Studio dina-download pa. So proceed na tayo. First step is na-download na natin, no, 64 version. So proceed na tayo sa step 2. So open lang natin to, no. So wait natin mag-appear yung dialog box ng installer. So yes lang natin. Bali extract pa lang siya, no. So okay lang natin. So wait natin matapos i-extract. Then after nito, ng extractions, so i-install na natin siya. So by default kasi naka package yung files niya or naka zip or naka rar. So kailangan nating extract bago nating install. So wait natin. So wait lang natin mag-appear yung installer, no. Ayan. So ito na siya. Wait lang natin. So click natin yung new install server and standalone installation. Okay, click natin to. So accept lang. Ayan. So pwede nyo i-check yung dalawa or kahit accept lang. So check lang natin yung para yan, kung may mga updates. So i-message tayo ni Microsoft. So next lang. So wait natin matapos. Okay, so kung gusto niyo i-update, so pwede rin, no? Pero yung ginagawa ko dito, next na lang, no? Kung gusto niyo i-update, kung may update sa SQL Server 2014, so pwede niyo i-check yan. So pero kung defaults lang gusto niyo, so pwede niyo next. So wait natin, no, matapos yung mga task. Okay, so yan, by default na wala tayong yan dyan, i-uncheck. So dapat naka-check yan. So next lang. So ito yung sabi ko, no. So i-detect niya yung mga prerequisite like PowerShell, yan. So detect naman niya, meron tayo, no. So next lang. So sabi diyan, please wait. So ito yung sinasabi ko sa inyong name ng SQL Server natin, no. So by default, so mayroon na siya, no. So name instance ang tawag dito, no. So next lang natin.
So yan. So pwede nyo automatic yung SQL Server browser. Yan. So yan. So by default yung database engine natin naka-automatic naman yan. So yung SQL browser kasi is naka disable yan. So pwede nating automatic. So next. So there are two authentication modes. So gawin natin Windows lang muna. Pwede rin mix, no? So yung mix, ibig sabihin pwede mo gamitin siya online. So yung Windows authentication mode, so parang offline mode siya, no? Kahit hindi ka naka-connect, so pwede kang mag-connect sa SQL server, no? So next lang natin. Okay. Ito yung pangalan ng PC, no? So next natin. Okay. Masyadong mahaba. So next lang ang pangalan ng PC, next lang. Yung pangalan kasi ng PC dito natin makikita. Dito, no? Properties. Yan. So, ito yung pangalan ng PC. Pwede naman nating palitan yan, no? Using this button kung gusto nyo. So, pero since ito na yung ginamit ng SQL server natin, so wag na nating i-change. So, wait lang natin matapos ito. So, pag na-complete na to, susunod natin yung yung SQL Management Studio. So, doon tayo magma-manage ng ating server sa SQL Management Studio. So, wait natin matapos to, no? Madali na lang to. So, click lang natin OK. So, wait natin matapos to. Yan, so succeeded lahat, no, yung in-install natin. So next nito is close na natin. Sunod natin yung close muna natin to. Sunod natin yung yung kanina, yung dinownload natin kasama niya. So wait lang, hanapin ko sa download. Control J. So dito sa list ng download, no? So ito yung na-install natin, ito yung Management Studio. So wait natin na mag-open siya. So yes natin. So mag-extract siya by default kasi naka-package siya. Wait natin matapos. Okay, so kung makikita nyo, same lang yung installer ni SQL Server, database engine, saka ni Management Studio. So, same procedure, click natin to. So, wait natin mag-appear yung mga susunod. So, yan, chine-check niya if may updates. Okay, next natin. So, hinantayin natin makumpleto lahat. Okay, so by default ito yung database engine natin na in-install natin kanina. So, next lang natin. So, accept. So, sabi ko sa inyo, pwede nyo i-check yung dalawa. Pwede ring accept lang. Okay, next natin. So, kanina, yung in-install natin is
database engine. So ngayon ito yung i-install natin, apat yan, no. So kasama yung management tools. Ito yung pinaka-importante, no. So sabi ko na, i-check na yung mga prerequisite. Ayan, PowerShell, framework, yan. So check, next lang natin, no. So by default na-detect niya, no, na available yan. So kung hindi available yan, so mag-error yan. So since na-detect niya na andyan lahat, so next lang natin. So wait natin matapos yung installation progress. Okay, so wait lang natin, malapit lang matapos. So yan, tapos na. So makikita natin dito is succeed lahat, no. So close na natin, then open natin yung Management Studio. So hindi natin makita dito sa desktop. So gawin natin, search natin Management. Yan, so ito siya, no. So gawin natin, open file location natin, tapos gawa natin ng shortcut papuntang desktop, no. So natin sa desktop. So ito na siya. So open natin, try natin i-open if working siya, no? So wait lang natin. So naglo-loading pa. So sabi dyan, this may take a few minutes. So wait lang natin. So medyo matagal-tagal yan for the first time na i-run mo siya. Pero for the second time, medyo mabilis na yan. Kasi sineset niya yung mga settings for the first time na i-run natin. So ito na siya. Ito yung sabi ko kanina. So ito yung pangalan ng PC. Ito naman yung pangalan ng server natin. So sabi ko na may dalawang authentication, mayroong Windows saka mayroong SQL Server authentication. Yan. So gawin natin Windows lang muna, no. So connect. Okay. So ito yung hitsura ng natin ng yan. Ito yung hitsura ng SQL Server na Management Studio natin, no. So ito yung database. Ito yan. Ito yung para sa mga security. So meron dyan server object, replication management, yan. So saka na muna tayo dito. So focus muna tayo dito sa database. Okay. So first thing na gagawin natin dito is paano gumawa ng database. So madali lang, no. So using your mouse, right click, new database. Yan. So gagawa tayo like pangalan ng database, like for example CC 106. Yan. So okay lang natin. Yan. So makikita natin andyan na sa baba. So wala pa tayong table. So paano gumawa ng table? So dalawang klase ang paggawa ng table, using query or using GUI. So GUI muna. Country name, for example, country table, country name. So gawin nating varchar. So maraming data types na gagamitin sa SQL Server, pero focus lang muna tayo dito, no, in varchar. So pag varchar, plain text yan, no, text. So kasi marami siya.
So, discuss na lang natin later on yung mga gagamitin natin dito. Mostly ang ginagamit dito, int, yan, for computation. So, for text naman, mostly varchar. So, varchar muna yung gamitin natin. So, ibig sabihin ng allow nulls, pwede siya i-blanco. No? Pero pag naka-uncheck yan, pag nang-input ka, hindi pwede i-blanco yan. So, allow nulls, try natin. Next is, for example, continent. Name. Okay. Varchar pa rin. Continent name. Then, country population. For example, since na million, umabot ng million, billion sa yung population, so for example, lagay nating ano ba? Big in. Pwede ring in, pwede ring big in. Okay, so yan. So, bali ito, di pa siya na-save. So, gawin natin, save table natin. So, paano mag-save? So, right-click yung dito sa taas. Save. Yan. Ano bang magandang pangalan dito? For example, TBL. Country. So, ganyan. So, pagtapos na siya, pwede mo siyang i-close. Then, dito sa under the table, makikita mo muna yung tables. Yan. So, gawin natin, refresh muna. Okay. So, ni-refresh ko. So, ito na siya. Yan. Kung i-run natin yan, ito yung design, ito yung design. Kung paano siya ginawa. Kung gusto mo makita ko na yung nasa loob, pwede mo yung select. Yan. Select natin. So, paano siya lagyan ng laman? Okay, so ganitong gawin natin. Paano siya lagyan ng laman? So, gawin natin ganito. Okay. Edit na. So, edit natin. So, yan. Wala siyang laman. So, lagyan natin. Like, for example, ano ba? Germany. Continent name niya is Europe. Yan, Europe. Tapos population niya, for example, 82, 79, for example, ganyan, no? Yung population niya, yan. So, after that, na may input nyo pinaka sa last dito sa population, enter nyo na lang. Another example, for example, Philippines. Continent niya, Asia. Population niya, like for example, yan. Enter nyo na lang. So on and so forth, no? So, sunod-sunod yan. Bali, ang tawag dito sa loob nito is records na yan. Yan. So, bali, lahat ng gagawin natin, mag-i-edit tayo ng database dito sa loob ng Management Studio. Okay, so paano mag-display ng records? Okay, so gawin nyo, right-click, yung table, saka select. So, kanina, may input na tayong data, yung sa Germany, saka Philippines. So, ngayon, makikita nyo dito, yan. So, mayroon na siya. Ito yung sinasabi ko sa inyong SQL command, no? So, by default, for example, close muna, no? Yan. Pag nira natin yung, pag click natin yung select, yan, ito yung command niya. No? So, ito yung mag-a-appear. So, ito yung records, no? Na laman ng tables. Bali, ito yung pinaka SQL command natin, pinaka-script or SQL command para mag-execute yung command natin. Okay, paano yun? Okay, so ganitong gawin ko, no? So, close ko muna to, ulitin ko. So, gagawa ko ng new query. So, paste ko yung kinapi ko, yan, ito siya, no? Try ko i-run. So, makikita nyo, ito yung laman, no?
So, same lang ang command dito. Ang tawag dito is GUI, no? GUI yung para ng pag-command natin, no? Using select, no? So, ito yung output niya. So, lahat ng records na nasa table is display niya. Pero kung SQL yung gagamitin natin, for example, copy ko to, no? Copy ko yan. Close ko yan. So, punta ko dito. Make sure na naka-click yung tables nyo. Tapos, gagawa tayo ng script. Dito na lang, dito. New query. So, paste ko na lang yung kinapi natin. Tapos, i-run ko, execute. So, same lang, no? So, ito yung tinatawag natin command-based, no? Ito naman tinatawag nating GUI, no? Command. Yan. So, same lang yan. Pero, familiar muna natin yung, yung GUI. Kasi, more on code na tayo pag-integrate natin dun sa Microsoft Visual Studio, no? So, gagamit tayo ng Visual Studio para sa ma-integrate natin yung SQL database natin doon. So, yun lang. Thank you.